Okay, good morning sa ating lahat mga kabady. So talakayin natin ngayong video natin yung comment ng isa nating kabady na ang tanong niya ay ano daw ang mas maganda, palayan or kalamansian. So ito base lang sa akin at base lang din sa lakaran ngayon mga kabady, no? Sasagutin natin yung comment ng isa nating kabady na yan. Okay, para sa akin mainam din naman yung palay dahil after 120 days or 4 months ay maibabalik na agad yung puhunan mo, pero hindi pa sigurado kasi papana pa tayo sa dilim dahil hindi natin hawak yung presyo ng palay, nandong mataas at nandong ding mababa. Kasi kung minsan namumuhunan tayo ng medyo malaki rin sa palay at wala tayong kasiguraduhan kung maibabalik yung puhunan natin or kikita tayo kasi nga hindi natin hawak yung presyo. Kasi ang palay mga kabady ay isang beses lang yan aani. After 4 months, pag na-harvest yun, wala na. Tatanim na ulit ng panibago. So para sa akin maganda rin yung palay. Okay din naman yung palay. Pero gaya nga sabi ni kabady at yung comment niya ay kalimitan daw doon sa kanila puro palay, pero natatalo nga daw sa puhunan dahil sa presyuhan ng palay. Okay? So sa akin naman kasi ang kalamansi mga kabady ay 2 taon na puro palabas ang pera, walang papasok mga kabady. Puro tulak lahat, puro kay kalamansi lahat. Pero isang beses ka lang tatanim, aabuti siya ng ilang taon, mahabang panahon mo siyang pakikinabangan. At ang pag-harvest sa kanya ay hindi lang minsan mga kabady. Maraming beses kang pwedeng humarvest sa kanya. Kaya hindi ka man matapat sa magandang presyo ngayong harvest mo. For example, ha-harvest ka ngayon, natapat ka sa 1,000 per red bag. So maganda pa yon mga kabady. But if yung after 20 days or 15 days ha-harvest ka ulit, matapat naman yung 1,500 per red bag. So pag continuous ang pabunga ng kalamansi, hindi malabo o hindi malayo, natatamaan mo lahat ng presyo. Mapamura yan, mapamahal, matatimingan mo yan. So kung tinatanong ni kabady na pwede daw ba i-convert yung palayan to kalamansian, base sa akin pwede po yan kabady. Basta i-make sure nyo lang po na hindi maibababad yung puno nyo ng kalamansi once na nagpatubig yung mga kalapit nyong palayan. Kasi once po na mababad yung puno nyo ng kalamansi ay mamamatay po yan, maninilaw po. Kaya make sure nyo na pag nagpatubig yung katabi nyo, hindi po aabutan nyo sa inyo or may depensa. Kailangan may depensa yung pagtataniman po ninyo ng kalamansi. Kailangan bago pa lang itanim, yung land preparation po ang napaka-importante. Kailangan ay nasa magandang pwesto yung pagtataniman niya at medyo mataas na kahit magpatubig kayo ay hindi mag-i-stack yung tubig. Ibig sabihin matitiktik din siya yung maghapon na yun pagka nagpatubig kayo. Hindi obra yung nakababad siya ng matagal kasi mga kabady, dyan pumapasok yung punggus pagka hindi natutuyo yung lupa. Kaya kailangan ay natutuyo din siya at mabilis siyang matuyo. 1 to 2 days kailangan tuyo na. Pagka tubig nyo ngayon 1 to 2 days tik-tik na dapat, wala nang nakapondong tubig. Kailangan basa lang yung lupa pero walang nakapondong tubig, walang natutulog na tubig doon sa pinaka-field mga kabady, kasi nakakasama sa kalamansi yun, lalo't pagbata pa. Mamamatay sila, maninilaw ang dahon, papasukan ng punggos, doon natitira, doon na magpaparami, doon na mag-uumpisa mga kabady. So sana nasagot natin na maayos yung tanong ni kabady sa atin na yun. Okay mga kabady, at sagutin din natin yung maraming tanong ng mga kabady natin about sa paninilaw ng dahon ng kalamansi. So ano nga ba yung pinagmumulan yan? So may mga bagay tayong dapat alamin or alam natin kung saan nagmumula yan. So meron kami dito at least siguro mga 5 puno na ganun ng sakit, naninilaw ang dahon, tapos yung dahon niya pumipino,
nagiging para siyang dahon ng kamatsili, lumiliit na pumipino mga kabady. Ito papakita ko sa inyo, pero ito nag-improve na to. So ito, so magkatabi na yan ay may sakit yan mga kabady, kaya nanilaw ang dahon, ibig sabihin may sakit. Papansin nyo mga kabady, tingnan nyo itong dahon nito, pansinin nyo ito, atan yung dahon nya, ang pino, parang dahon ng kamatsili, di ba? Ayan, dahon ng kamatsili, tas naninilaw. Pero ito yung healthy, yung walang sakit. Ito yung dahon nya, napakalalapad, oh. Naka berdeng berde. So ano ba yung pinagmumulan yan mga kabady? So ang pinagmumulan nito lang iba kundi yung tinatawag na gumosis mga kabady. Ibig sabihin yan, pumutok yung kanyang puno at tumulo ang dagta, pinagbahayan ng ano yan, pinagbahayan ng punggus mga kabady. Pinagbahayan ng punggus. So ito pa, ito medyo nakaka-recover na to, kasi mapapansin nyo medyo yung ibang dahon niya ay nag-berde na at gumanda na, pero iba andun pa rin, pero namumulaklak siya, oh. Ayan, oh. At may bunga rin siya ganito, pero hindi ganun karami, at saka ang liit yung nagiging bunga niya. So makapansin nyo, di ba mga kabady, pero ito nag-recover, medyo nag-recover. Mapapansin nyo yan dyan sa puno niya, makapansin nyo mga kabady, yan, oh. So malimit yan ay may punggus yang sa ilalim, at kaya niyang sirain or kaya niyang patayin yung isang buong puno na yan mga kabady pag hindi naagapan. Kaya hanggat mas maaga maiwasan natin yung ganyan. Ano? Pero ito may mga bunga naman, oh. Diba? Kapasin nyo mga kabady, naninilaw, no? Pero yan, ginagamot pa mga kabady, at titingnan natin kung makakaya pa sa gamot, dahil pagka hindi na makakaya mga kabady, tatanggalin na natin yung pinaka branch nya na, o yung stem na may tama mga kabady, para hindi na mahawa yung iba. Kasi kaya niyang patayin lahat yung puno na yan mga kabady, kahit ganyan na ang edad niya, almost 3 years na yung edad ng kalamansi natin na to. So saan ba nakukuha yung punggus? Malimit umaatake yan mga kabady pagka tagulan, at saka pagka sobra sa tubig. Pag nasosobrahan sa patubig ganyan, at nabababara ng tubig, diyan malimit na nakukuha. At saka minsan din pag tag-araw, sa sobrang stress ng kalamansi or tigang ng lupa, ay dun din kalimitan nagmumula yung sakit na punggus mga kabady. So kailangan, para maiwasan natin yan, na una, pagka tag-araw ay huwag nating hayaan masyadong matigang yung kalamansi. Although nag-i-stress tayo pagka nagpapabulaklak, pero wag naman yung sobra-sobra, kasi nakakasama din yung sa puno ng kalamansi. At pag tagulan naman, kailangan ay nag-a-apply din tayo ng pampunggus mga kabady. Maraming klase naman pampunggus na mabibili nyo mga kabady sa mga malapit na lugar sa inyo, mga agri-supply. Kaya sa mga kabady po natin, at sa mga may farm owner na kalamansi at gustong magpa-visit sa atin, i-PM nyo lang po ako sa Makimoto, at dun po tayo sasagot sa mga katanungan nyo mga kabady. At mas maganda kung mapapasyalan natin ng personal, syempre, diba? Para makita natin yung sitwasyon ng kalamansi. At the same time, ay ma-explain din namin sa inyo ng maayos yung kung paano yung mga proseso. At saka syempre titingnan din natin yung lagay ng kalamansi. Mamaya may mga kalamanda rin dyan, or yung tinatawag natin na bulugan, na hindi dapat yun pinagtutuloy yung sanga na yun. At may mga bud stick din na tinatawag. Yun po kasi malalakas kumain ng sustansya or ng abono na ina-apply natin, na dapat
ang kakain ay yung mga sanga o yung mga stem na malakas magbigay ng bunga or bulaklak. Dahil yung mga budstick at yung mga kalamanda rin na sanga ay napakalalakas pong magpalaki niyan. Sila lang po halos ang kumakain nung ibinibigay nating fertilizer or abono. Sasagutin din natin yung mga katanungan na iba pa natin mga kabady na ano daw ba yung maganda na pamamaraan sa pag-a-apply ng abono or yung tinatawag na organic or synthetic fertilizer. So para sa akin, parehas din naman maganda yan. Pero kung maramihan ang tanim mo like ng kalamansi, so sa panahon kasi natin ngayon mga kabady, kung hindi tayo gagamit ng synthetic fertilizer, malimit, hindi tayo makakaani. So yun po yung katotohanan mga kabady. Okay, umpisahan natin sa synthetic fertilizer mga kabady. Ang synthetic fertilizer kasi ay mabilis ang aksyon yan, mabilis ang resulta. So pag in-apply mo yan, once na i-apply mo yan ngayon, so bibilang ka lang ng 3 to 5 days mga kabady, makikita mo na yung resulta ng in-apply mong synthetic fertilizer. Pero pag napasobra ka ng apply ng synthetic fertilizer, pwede niyang patayin yung halaman mo dahil napakataas po ng content like ng 4600. So ang 4600 is nitrogen po yan mga kabady. Nitrogen. So kayang-kaya niyang ang pataba kasi na yun mga kabady ay kayang-kaya niyang patayin yung halaman mo pagka napasobra ka dahil matapang yan mga kabady kasi 4600 nga siya at taas ang content. So kaya kailangan alam din natin yung timplada or yung kung gaano karami yung mailalagay natin sa halaman natin. May mga dapat may mga ano tayo dyan, basihan kung gaano lang ba karami ang dapat at sa edad ng halaman. Sa ano naman, sa tawag dito, sa organic fertilizer naman mga kabady, kahit sumobra ng dami yung lagay mo ay walang problema. Kasi ang organic mga kabady, hindi naman po yung halaman ang susuportahan niya. Ang susuportahan po ng organic ay yung lupa. Tapos si lupa ang mag-a-absorb para papuntahin niya kay halaman. So ganun po siya mga kabady. Tapos bibilang ka ng months. Kung halimbawa naglagay ka ngayon ng organic, so hindi pa yan tatalab ngayon. Bibilang ka pa mga kabady ng at least mga 1 month, 2 months, ganyan. Tapos ang ikukondisyon niya ay yung mismong lupa. Yun ang mismong ikukondisyon ng organic. Kaya kahit na mapasobra, walang problema. Mas makakaganda sa lupa. Tapos yung tinatawag na ano mga kabady, yung bisa nila, syempre si 46, si synthetic fertilizer ay mabilis umaksyon dahil 3 to 5 days lang andun na, tatalab na siya at salukuyan ng tinatanggap ng halaman yung in-apply natin. Wala mga kabady, ganun na talaga ang panahon natin ngayon. Pag hindi tayo gumamit ng abono or fertilizer, malimit, wala tayong aanihin. Masakit man sabihin, pero yun naman talaga ang ano. Maganda sana kung organic, di ba? Pero sa panahon natin ngayon, gaya nga nasabi ko, hindi tayo aanin ng maganda kung hindi tayo gagamit ng synthetic. Tapos ang synthetic, yun nga lang, doon pumapasok yung ina-acid na yung lupa dahil sobrang dami na nating naikarga na synthetic fertilizer sa lupa. So ayun, ayan ang resulta mga kabady ng ating alamansian. Ito po ay edad 3 taon.
at yung extension natin ay magtatatlong taon. Especially mga kabady, no, pagka bagong tanim yung mga halaman or yung kalamansi, kung bagong tanim, may mga fertilizer na para dyan na yun muna ang gagamitin. Dahil pag gumamit kaya ng 4600 sa bagong tanim na kalamansi, ay napakatapang po niyan. Pwede po niyan paputukin yung puno or yung mga sanga pag napasobra po kayo ng lagay. Kaya doon pumapasok yung paninilaw ng dahon. Dahil papuputukin, dahil ang pataba po kasi ay napakainit niyan. Lalong lalo po sa halaman. Malamig lang po siyang hinahawakan, pero sa halaman po ang epekto niyan ay napakainit. Kaya pag napasobra ka ng lagay, ay susunugin niya at sisirain niya yung katawan ng kalamansi or ng halaman. Sa mga bagong tanim, pwede kayong gumamit ng ibang klaseng abono, yung mababa lang ang content. Sulfate, yan, pwede yan. Kahit anong halaman naman mga kabady, ganun.